Mga barko ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy warship tahasang lumapit sa Bajo de Masinloc. Sinamantalang lumapit ng China habang nag-iimbestiga ang USS Nimitz sa nag-crash nitong fighter jet. Kahit abala nga ang US Navy, nagpadala pa din ito ng barkong pandigma. Agad rin sumugod ang Navy warship ng Pilipinas at isang Philippine Coast Guard ship para itaboy ang China. Nag-deploy din ang Coast Guard ng aircraft para magmanman sa China kung anong ginagawa. Napag-alaman, wala pala sa mismong Bajo de Masinloc ang mga Chinese, kundi nasa bisinidad lang ito. 4 na Chinese Coast Guard ship at isang Chinese warship ang namonitor, base sa satellite imagery na ibinahagi ni Commodore J. Tariela. Umatras din naman agad ang mga Chinese nang dumating na ang warship ng Amerika. Nagsama-sama na ang 3 barko natin. Ito nga ang pinaka-agresibong pagpasok ng China simula noong mag-deploy ang Amerika ng Carrier Strike Group sa West Philippine Sea. Tahimik kasi ang West Philippine Sea pag nandyan ang US Navy. Ang pinaka-significant na nakita nila dito ngayon is that there are 4 China Coast Guard vessels that they have monitored within the vicinity of Bajo de Masinloc, and there is also PLA Navy warship, but it's quite distant. 8 Philippine Navy warship, 8 Philippine Coast Guard ship, at 14 barko ng VFAR ang nakadeploy sa buong West Philippine Sea. Grabe nga ang effort ng Administrasyong Marcos maprotektahan lang ang ating teritoryo. Hindi lang teritoryo, maging ang mga Pilipino fisherman. Madami tayong deployment ngayon at mas matagal na. All because of the support and priority of the national government. We want to ensure the safety and security of the Filipino fishermen. With our assets deployed, we were actually able to cover 3 times more of the West Philippine Sea area. Kahit abala nga ang USS Nimitz sa pag-iimbestiga ano ba talagang nangyari sa nag-crash na jet at helicopter, nagpadala pa din talaga sila ng barkong pandigma para umalalay sa Pilipinas. Habang ang Chinese Foreign Ministry naman, tila pinaplastik ang US Navy. Tutulong daw sila sa pag-iimbestiga. Pero lumayas na daw ang Amerika sa South China Sea. Kaya daw sila napapahamak. Masyado daw agresibo ang Amerika na siyang nagpapalala ng tensyon. 提出中方愿意从人道主义的角度出发，向美方提供必要的协助。我们想强调的是，美方有关军机是在南海开展军事演练时坠毁。美方频繁派遣军舰、军机到南海炫耀武力，是引发海上安全问题、破坏地区和平稳定的根源。 Hindi nga pumalag ang Chinese Premier kahapon kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa nature reserve. Bakit? Sila nga ang sumisira at nagwasak ng Scarborough Shoal. Tapos sasabihin nilang proprotektahan nila ang Bajo de Masinloc. Mga hipokrito daw kayong mga Chinese. Kakapal na mukhang sisihin ng mga Filipino fisherman, kayong mga Chinese ang totoong sumisira ng yaman dagat dyan. So reserve is the height of China's hypocrisy. Kinalbo nila yung Scarborough Shoal, and yet they claim that they are the stewards of the marine environment. It restricts Philippines' fishing and marine research activities, and may also further harm or harass our fishermen and marine researchers for violating the so-called violating protected area rules imposed by China. Sobrang daming barkong pandigma ng Pilipinas na nakadeploy, pero hindi may pagkakaila na mas madami pa din ang China. Gayunpaman, anong masasabi nyo sa pag-challenge ng Pilipinas sa tangkana naman ng China ng pagpasok dito? Ikomento sa baba ang inyong salubin.